So, magandang araw. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagsosolo. Yung mag-isolate ka for a certain period para matuklasan mo yung sarili mo. So, itong pagsosolo na to is malaking bagay to. Tawag dito deprogramming. So, kailangan magfo-focus ka talaga sa sarili mo nito. Gagawin mo is yung mga walang kinalaman sa relasyon mo sa sarili mo. Meaning, yung mga gusto mo, plano mo, desisyon mo, hindi align yung mga tao sa paligid mo, is wag mo nabigyan ng atensyon. At hindi ka makikipag-usap sa kanila. Take note hindi ka makikipag-usap sa kanila. Hi, hello lang. Tapos yung gray rock method nga. Na hi, hello, ganyan lang. Tapos biglang unti-unti ka nakaalis. I have to go. Ganon. Kasi the more na nakikipag-usap ka sa mga tao, malalagyan ka ng script nila. Ibig sabihin yung reality nila is i-impose nila sa'yo. So, di ba pag nagdi-deprogram ka, mas nafe-feel mo malakas ka, di ba? Merong part niyan yung enlightenment na sinasabi ko sa Dragon Ball Z. Di ba nag-isolate sila para madiscover nila yung Super Saiyan? So, yun. Kailangan mo talaga mag-isolate para i-deprogram. Ayusin mo yung sarili mo, mindset mo, katawan mo. Kumain ka ng unprocessed food, matulog ka ng 8 oras para in alignment lahat sa'yo. Healthy ka, may clear mind ka, nakikita mo yung mga nangyayari as the way it is. Kasi sa relasyon kasi, 'di ba, pag nakikipag-usap ka kasi, 'di ba, sa mga tao is may power dynamic 'yan. So, bawat relasyon is may power dynamic. Ikaw ba papasok sa realidad nila or sila papasok sa realidad mo? Leader, follower. Lahat ng relasyon may ganyan. Boss, subordinates, di ba? Ganun lang naman yan. Sa trabaho, di ba, may power dynamic din yan. Yung mga katrabaho mo na dominante, merong passive, merong in-between, di ba, yung mga ganyan. Pero mostly wala naman talaga in-between Nagiging passive pa rin yun. So, yun nga. Mapapansin mo yan. Similar to dun sa pag nag-entertain ka ng babae na hindi in-align sa'yo, puro resistance is dinidilute mo yung masculinity mo. So, similar to doon. Kasi pag nagsulo ka, hindi ka na napapasahan ng bagong program, meaning yung mga programming. Now, hindi ko naman sinabi na maging suplado ka or na pag may nag-share sa'yo ng impormasyon na tingin mo magbe-benefit ka, kunin mo lang yun at ibaon mo. Parang dito, yung mga impormasyon na sinishare ko dito, yung mga tingin mo hindi applicable sa iyo katayuan mo ngayon, hindi salain mo lang din, di ba? Tsaka yung tingin mo, magbe-benefit ka, kunin mo. Kaya nga yung information ko, in general siya. Yung blue pill, red pill, black pill, wala talaga siyang yung specific na talaga na, eto gagawin mo ganyan. Kasi perspective lang naman to Yung blue pill, totoo rin naman yun. Kasi nangyayari yun Now kasi, dito na lang kasi magkakatalo yan Kung choice mo ba talaga yon. Kasi kaya ka nandito, 'di ba? Para binigyan ka ng free will. Ibig sabihin choice mo. Now, alam naman natin na wala talaga tayong choice. Illusion talaga yan. Pero, ang sinasabi dito is yung pinili mo yung landas na kagustuhan mo mismo. 'Di ba? Kuwari, gusto mo magpamilya at anak. So, dapat choice mo yan, hindi yan yung galing sa programming. Na kung na-program na yung utak nila, kasalanan nila yon, di ba? Kasi ayaw nila mag-deprogram or hindi malawak talaga yung kamalayan nila. Kaya ganun nangyari sa kanila. Sinunod nila yung script ng lipunan. Yan yung tinatawag natin blue pill, di ba? Pansinin mo, pag nakikipag-usap ka na sa mga blue pill, hindi ka talaga makaka-relate dyan. Kasi iba yung reality nila, yung vibration ng reality nila. Kasi, di ba yan yung na-program sila since bata hanggang pagtanda. Mahirap na yan ma-deprogram. Dapat yung deprogramming mag-i-start yan sa'yo. Ibig sabihin, kagustuhan mong makawala doon sa program na yun. Now, paano ka makawala? Siyempre, dapat malawak yung awareness mo or kamalayan
Tapos, open-minded ka. Kasi iniisip kasi ng mga ibang mga tao, pag open-minded, puro kabastusan eh. Meaning ng open-minded is, nakikita mo yung perspective ng tao, kaya pala siya nag-walker kasi salat siya sa pera, mahal yung bilihin, tsaka mahal yung mag-college, di ba? Yung tuition sa college. So, naintindihan mo siya. Open-minded ka, meaning hindi ka square, kahon. Yung, siya nag-walker, naku madumi ka. Judge mo na yung mga babae na ganun. Di ba? Kagaya yung mga body count. Alam mo yung may mga concern sa body count? Yun yung mga lalaki na walang play. Kasi bakit ka concerned diyan? Kasi 'di ba? Wala kang play 'di ba? Hindi mo na experience yung side na ikaw yung nagbibigay ng body. Yun lang naman yun eh. Kung may experience ka, kuwari nag-walker ka or i-shame mo ba yung nagbebenta ng ng aliw sa'yo? Ikaw rin naman nakikinabang. So, it takes two to tango. Hindi pwedeng dapat kung concern ka sa body count, dapat virgin ka rin. Diba? Yun lang naman yun eh. Mostly kasi ng mga paniniwala mo is projection mo yan sa sarili mo. Ibig sabihin, yan yung sinasabi nilang insecurity, di ba? Kuwari, natatakot ako sa partner ko, baka mag-cheat to. Ito may tattoo. Ayaw ko to. Na kasi hindi ko nakikita yung sarili ko na ganyan. Projection mo lang siya, projection. Kasi nga wala naman talagang relasyon outside sa self mo eh. Diba? Lahat yan transaction. So yung mga gusto mo at hindi mo gusto is yun yung mga gusto mo sa sarili mo at hindi mo gusto pero project mo sa ibang tao, 'di ba? Now, pwede ka naman magkaroon ng standards, 'di ba? Tsaka iangat mo yung boundaries mo pagka nakikita mo na ini-exploit ka ng tao. Now, hindi yun projection kasi nararamdaman mo eh. Kasi pag ini-exploit ka, mararamdaman mo, 'di ba? Nabasa ko 'to eh. Pagka gusto ka, alam mo. Pero pagka in-exploit ka, nararamdaman mo. Yun yung naiinis ka, tapos nabubwisit ka. Basta mararamdaman mo yun. Pag tingin ko nagsisinungaling tong tao to, mararamdaman mo siya. Tingin ko tong babae na to, to. Now, hindi naman lahat yan 100% tama. Kasi nga, maaaring projection mo lang din talaga yan. Kaya kailangan talaga maging open-minded. Tingnan mo yung mga bawat anggulo. So yun nga, pero para magawa mo to, kailangan mo talaga magsulo talaga eh. As in, program mo yung sarili mo talaga sa mga brainwashing sa lipunan. Tsaka hindi mo gagawin mong scarce yung sarili mo, di ba? Meron sa Machiavelli niyan, gawin mong expensive yung sarili mo. High value nga, di ba? Mataas ang tingin sa sarili. Tapos, magkakaroon ka na mataas din na standards sa sarili mo. Now, sa sarili mo yan, nabanggit ko to sa katrabaho ko dati. Sabi ko, wala naman akong pakialam na sa competition or mataas lang talaga standards ko sa sarili ko. Mataas yung tingin ko sa sarili ko. Now, wala naman akong pakialam kung ano sasabihin ng iba, di ba? Tingin mo lang yun sa sarili mo. Ibig sabihin, standards mo, di ba? Kasi gusto mo, ikaw masunod yung realidad mo. Biruin mo, meron kasi ibang mga lalaki na nagko-control. Yung parang gusto nila sila masunod. Parang pinipilit nila yung mga paniniwala nila, perspective nila dun sa ibang tao. So, similar yan. Diba? Diba nga, kada relasyon nga may power dynamic. Now, pagka hindi kayo in alignment nung kausap mo, maging punctual ka na lang, di ba? Sabihin mo, okay. O sige, alis na ako. Yung mga ganun. Ganun na lang, di ba? Gray rock method. Pag wala ka mapapala, di ba? Gray rock method na lang gawin mo. Sige, may gagawin pa ako. Which is totoo naman talaga, di ba? Mas may maganda ka pang gagawin dun sa oras na yun kaysa ibigay dun sa kanya yung oras mo. Kasi di ba nagsusunog tayo ng oras dito. Tsaka ang relasyon kasi, tsaka pakikipag-usap sa tao is battle of reality yan. Kung sino talaga yung papasok. Now, majority ng mga tao sa lipunan, 90% blue pill. Ano mangyayari sa'yo pagka in-entertain mo lahat yan, tapos lahat yan salungat sa plano mo. Hindi nila nakikita yung perspective mo.
Either kainisan ka pa niyan, gagawin ka pang target, tapos sabay maimpluwensyahan ka pa, magbe-bend ka dun sa realidad nila, di ba? Ganun yung mangyayari. Pero, ang kagandahan kasi sa black pill is, nakikita mo yung perspective nila. Kaya sabi mo, ay, kaya sasabihin mo sa sarili mo, ay, itong taong to, hindi ko na lang sabihin itong mga laman ng utak ko. Tatahimik na lang ako kasi itong tao na to, hindi naman din ako maintindihan nito eh. Parang may mga pamilya at anak, di ba? Tapos sabay yung mga kaibigan mo na na-surpass mo na, na-outgrow mo, yung mga umiinom, mga ganyan, nag-yosi, tapos sabay stagnant sa buhay, di ba? Hindi nagte-training, di ba? Syempre, ang discovery kasi ng self continuous yan hanggang nabubuhay ka pa eh. Bali, walang permanent talaga, nagbabago talaga lahat, di ba? Priorities, hilig, hobbies. Gaya dati, magbabasketball ka pa. Eh ngayon, gusto mo mag-training na lang. O kung wari, nagte-training ka. Ngayon, gusto mo magbisikleta, di ba? So, paiba-iba rin talaga. Now, pagka hindi in alignment sa'yo is, maging casual ka na lang talaga at magbibigay yung oras mo dun. Di ba nga nasa Machiavellian principle yan? Na scarcity, law of scarcity. Para irespeto ka. Tsaka hindi mo sila bibigyan ng laman ng utak mo. Tsaka yung mga desisyon mo, plano mo, wag mo sasabihin. As in, wala ka talagang ibibigay na i-divulge na info sa mga tao. Bali magugulat na lang sila sa mga kakayahan mo. Huwag mo sabihin yung kahinaan mo. Huwag mo sabihin yung kalakasan mo. Balang flexible ka lang talaga. Parang be like water. Like kagaya na sinasabi ni Bruce Lee. Diba? Kasi mapapansin mo to sa tagal ko na sa game. Mostly talaga ng tao is ego battle yan eh. Parang ano talaga yung realidad talaga nila. I-impose talaga nila sa ibang tao. Now, ikaw, kung nakikita mo yung perspective na ganito, parang ayaw mo rin mag-bend or naaawa ka. Isa pa pala yung programming, yung morality. Yung morality, naaawa ka. Dapat di ka maaawa kasi ikaw kawawa. Totoo yung kasabihan na ganun. Pwede ka naman maawa kung mutual benefit, di ba? Kuwari, binigyan ka niya. Siyempre, maawa ka rin. Gusto mo rin magbigay pabalik. Now, kung puro ikaw na lang bigay, magising ka naman, 'di ba? Lugi ka na nun, walang reciprocation. 'Di ba? 'Yun yung morality na sinasabi natin na nice guy syndrome. Kasi nga pinoprogram ka nga, 'di ba, sa lipunan na isuppress mo yung shadow mo. So, ikaw ba pag niuuto ka, masaya ka pag inuuto? Hindi, 'di ba? Sinusuppress mo, 'di ba? Parang hinahayaan mo lang sila para magkaroon ng peace, di ba? Dapat hindi ganun. Dapat i-integrate mo yung shadow mo. Ibig sabihin ng shadow is yung kakayahan mo magsinungaling, manglamang, mang-exploit kung kinakailangan. Take note hindi ko sinasabing gawin mo to parate kung kinakailangan. Kuwari yung kaibigan mo, utang ng utang. Di ba sa programming ng lipunan, maging mabait ka, huwag kang madamot, magkaroon ka ng utang na loob. Yan, programming yan ng religion. Sintahin mo yung babae. Sinasabi ng red pill, di ba? Tapos, magpakasim ka, isakripisyo mo yung kalusugan mo para sa pera, para sa pamilya at anak mo, sa kaibigan mo, kapatid mo. Ganyan yung mga programming na binabato na now, yan yung i-deprogram mo sa isolation. Mapapansin mo to pagka nagsolo ka, matagal ka ng solo, tingnan mo, magiging super confident mo. Kasi na-deprogram ka, isa pa pala yun. Yung confident kasi is innate yan. Kahit hindi mo alam yung gagawin mo, confident ka na, hindi mo alam yung gagawin mo, di ba? Sasabihin mo, sorry boss, hindi ko alam gagawin ko. Now, di ba, pag may programming tayo na wag ka maging assertive, alam mo ba yung gagawa mo? Medyo, pwede mo naman sabihin hindi. Yan yung shadow, di ba, na sinasabi natin na dapat mo i-deprogram. So, kailangan mo talaga mag-focus sa sarili at i-deprogram mo yung utak mo. Na wag mo isuppress yung shadow mo, yung bad side mo. Kasi yung bad side mo, ang magproprotekta sa'yo, yan din yung magpapayaman sa'yo, yan din yung magbibigay sa'yo ng confidence, yan din yung magpapa-attract sa babae sa'yo.
Kasi biruin mo naman magda-direct approach ka, sasabihin mo gusto ko tambembangin ang sexy mo. Now, sasabihin ng shaming kasi ng lipunan ganito, 'di ba? Huwag mong sasabihin yan, offensive yan, ay masyadong aggressive yan. Ang aggressive kung namimilit ka, sinabi mo ng paulit-ulit, tsaka hinahawakan mo yung babae. Now, sabihin mo lang yan isang beses, take it or leave it. 'Di ba? Kung ayaw ng babae, move on, next bitch. Actually, gusto rin ng babae yan, pero ang hahanapin mo na lang talaga kung sexually attractive yung babae sa'yo. Yun lang naman yun, kaya sinasabi ko sa inyo yung numbers game. Hindi lang yan sa babae, pati sa goals mo, pati sa mga papakawalan mong i-unlock mong potential. Numbers game. Yung kala mo dati, gusto mo, gusto ko maging engineer. Now, natapos mo na engineering. Nandun ka, pumunta ka sa engineering, puro palyado ka. Ay, hindi pala para sa akin to. So, natuklasan mo, hindi pala siya para sa'yo, di ba? Kasi, ano talaga tong buhay, tong game, continuous learning talaga to. Tsaka, continuous discovering of self. Napansin mo yung sinabi ko, discovering of self siya. Hindi siya external kung ano yung ma-achieve mo, na kailangan ko yumaman. Lahat talaga nakabase talaga sa self-promise. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-focus kayo sa sarili mo. At kung ano yung mga gusto nyo ma-experience. Kasi self-discovery lang to hanggang kawalan talaga eh. Hanggang katapusan. Continuous self-discovering lang siya talaga siya. Kasi bakit ba yung mga yumayaman, di ba? Siyempre, alam nila yung gusto nila. Specific sila sa plano nila sa buhay. At relentless sila. Obsessed sila sa gusto nila. Yun lang naman yun. Bakit ba yung mga basketball player magaling sa ginagawa nila? Kasi nga, obsessed sila doon. Second na lang yung money. Yung iba kasi iniisip, money first, di ba? Walang masama doon. Nasabi ko rin naman yun pag nag-i-start ka. Chase mo muna yung may malaking bigay. Tapos, tsaka mo na i-discover yung gusto mo. Kasi nga, hindi mo pa matutuklasan yung gusto mo hanggat hindi mo siya sinusubukan. Kagaya ng example ko kanina, natapos mo yung engineer, yun yung gusto mo at that time. Now, pumasok ka sa kumpanya, puro palya yung gawa mo, di ba? Hindi mo pala siya gusto. Yun. Kasi, di ba sinasabi nila yung business daw, kailangan malaman mo na, di ba? Pag keep trial and error talaga yan. Marami talaga mga ibang business na nagsasara kasi nga hindi talaga sila para doon. 'Di ba? Hindi nagiging successful. So yun yung gagawin nyo talaga, na mag-focus talaga kayo sa sarili nyo para ma-deprogram yung mga iniisip nyo, yung mga pinoprogram sa inyo ng lipunan, 'di ba? Na mga dapat mong gawin. Kasi ang labanan lang man dito sa life is survival lang din naman talaga. Tsaka yung sinasabi ko, control mo, choice. Ibig sabihin, bawat mga ginagawa mo in between sa survival is choice mo, di ba? Although sa grand scheme, illusion din naman talaga yan choice, pero yun nga, may choice ka pa rin siya talagang gawin. Parang yung disiplina. Discipline is different from motivation. Motivation is base yan sa katawan mo na tinatamad ka, comfort. Motivation kasi gusto lang lagi, nakadepend siya sa comfort Kailangan ko ng motivation para kumilos ako. Now, discipline is gagawin mo na lang talaga siya. Parang structure siya ng everyday na ginagawa mo. Tapos gagawin mo na lang talaga siya ng paulit-ulit, 'di ba? Hanggang makuha mo yung gusto mo, makuha mo yung goals mo, 'di ba? Parang kuwari gusto mo magkaroon ng babae, magna-numbers game ka, mag-approach ka na marami, mag-message ka sa online, na kung gusto mong yumaman sa hustle, relentless ka rin talaga dyan, obsess, gagawin mo, aralin mo yung mga gusto mong aralin na hassle, tapos paglalaanan mo siya ng oras, atensyon, tsaka minsan nga ka pa ng course para ma-shortcut lang din talaga yan, di ba? Tapos
kung ano pa man gusto nyo sa buhay, di ba? Bibigyan nyo talaga siya ng ng energy, tsaka time, tsaka money rin, syempre, di ba? Kailangan obsess ka talaga dyan, di ba? Parang pagbabasketball, di ba? Bibili ka ng sapatos, ang mahal-mahal, di ba? Pag-ipunan mo yan. Papalakas ka, konting weights, para hindi ka lalampa-lampa, di ba? Tapos practice mo yung shooting mo, perimeter, 3 points, layup, di ba? Defense din, tsaka rebound. So yun lang naman. Ganun talaga, continuous. Meron din ako nabasa confidence dun sa Facebook. Di ba, nabanggit ko nga talaga, naniniwala ako dito sa sinabi ng Locario, yung confidence is, innate yan. Na sure, hindi ka confident pag bago mo palang ginagawa, marami kang mali-mali. Tapos, pag nagawa mo na siya ng tama, magiging confident ka na, di ba? Pag paulit-ulit. Now, hindi naman porket na hindi mo alam ginagawa mo is hindi ka na confident. Kasi bakit yung iba? Parang, yung confident kasi, mahirap siya explain pero innate siya, naniniwala ako. Hindi siya yung parang dahil lang may napatunayan ka. Di ba? Or dahil lang meron kang maraming pera or magaling ka sa skills. Ang confidence kasi is staying true to yourself, di ba? Ibig sabihin, confident ka sa sarili mo. Di ba? Kunwari, kagaya ng binanggit ko kanina, kung hindi mo alam, confident ka na hindi mo alam. Pero maraming tao kasi na nagpapanggap na alam nila, di ba? Na hindi ka magiging confident nun. Pinagtatakpan mo lang yung kahinaan mo, di ba? Now, bendable pa rin yan. Pwede ka magsinungaling kung napitpit ka na sa di ba? Sa mga problema, di ba? Pero ganun pa nga rin, di ba? So, mabalik tayo dyan sa topic na yan na kailangan mo talaga magsulo para magkaroon ka ng kapangyarihan. Ibig sabihin, magiging staying true to yourself ka dyan. Di ba? Mahirap din naman kasi na maging upfront ka. Ibig sabihin, you speak your mind. Sasabihin mo yung mga nasa isip mo sa tao kasi nga blue pill yan, tatargeting ganyan. Maganda, alam mo yung perspective nila na program sila pero ayaw mo na ma-program kanila at ayaw mo na mag-submit sa kanila, di ba? Kaya nga mas attractive yung mga yung mga tahimik Kasi yung mga tahimik is mysterious. Parang hindi nila alam yung kalakasan ng tao na yun, kahinaan. Ano mga kayang gawin niya, ano yung potential niya. Mahina ba siya, malakas ba siya, passive, dominant, etc. Silence kasi ang pinaka talaga powerful sa lahat Tsaka yung law of scarcity. Kasi pagka ganyan, tataas yung value mo, di ba? Which is totoo naman, pag ginawa mo naman talaga yan, mataas value mo. Kasi ayaw mo nga madilute yung kapangyarihan mo. Ano ba yung kapangyarihan mo? Yung mga pagiging totoo mo sa sarili mo, di ba? Kasi pag kagaya na nabanggit ko kanina, kasi once na nakipag-usap ka sa tao or tinatawag nilang relasyon na transaction is may power imbalance yan. Either ikaw magsasubmit o siya. Kaya nga ginagawa ko, hinahayaan ko na lang sila lumapit sa akin. Na pag ako naman may kailangan, ako lalapit, di ba? Ganun lang naman yun Tsaka psychology 1-on-1. Kung sino yung lumapit, siya talaga yung may kailangan. So yun yung tutuklasin mo lang talaga yung sarili mo. Tsaka magdi-deprogram ka. Mapapansin mo yan, kagaya ko dito, ang tagal ko na nagsusulo dito sa bansa na to na yung kala mo dating kinakatakot mo na mag-travel mag-isa, kaya mo siya. Na-program ka lang talaga na na i-dilute yung maging mahiyain ka, i-dilute mo yung sarili mo. Kahit tong pagsasalita ako, kaya mo to. Kaya mo to. Kaya ako naman to nagagawa dahil nagsulo ako, nag-deprogram ako. Kaya mo rin to. Tsaka yung mga nakikita mo dyan, yung mga mayayaman, kaya mo rin yun. Sila lang talaga, relentless lang talaga sila sa sarili nila na, hindi, basta ako, ito talaga yung masusunod. Diba?
Pwede ka naman din mag-bend sa reality ng iba. Kung tingin mo, may mapapala ka. Kunwari, wala kang pera ngayon, di ba? Siyempre, kailangan may ibang tao, di ba? Para ka magkapera. Hindi naman pwedeng tong bahala ka, ito masusunod sa akin. Wala kang pera, di ba? Ganun lang naman yun eh. Kailangan talaga flexible kayo, brother. Wala kang mapapala. Huwag mong bigyan ng atensyon. Starve them, di ba? Tataas pa value mo, di ba? Parang ito yun sa kwento ni Ives Fresco, pinanood ko yun sa YouTube kahapon. Sila pala yung grupo nila yung nagpataas ng tingin sa hip-hop. Kasi dati, merong mga nag-aalok sa kanila ng concert, free lang daw. Nag-close door sila. Yun yung strategy nila, Bugoy. Kaya napansin mo, hindi mo mapapangkanta sila Bugoy o mag-perform sa stage. Kaya ngayon, yung mga next generation, yung mga bata, ang dati talent fee lang, ngayon hindi na talent fee. Ang kinikita na ngayon ng mga new generation, 100,000 to million para mapakanta sila. So, transaction talaga, business deal na talaga ngayon. Ganoon naman talaga para tumaas value mo. Taasan mo yung tingin mo sa sarili mo. Mag-focus ka sa mission mo. I-priority mo sarili mo, di ba? Kung wala ka mapapala, di ba? Tingin mo naman, skillful ka na, kagaya ng mga rapper, di ba? Nakaka-pull naman sila ng mga audience. So, yung mga bayad sa kanila ng 100,000 or 500,000 is maning-manina lang, di ba? Kasi nga, yung kikitain ng event tsaka venue, triple or 6 na beses pa, di ba? Papalo ng millions. Kasi nga, nakaka-pull sila ng talent. Hindi naman din mga nobody, yung mga rapper na yan, di ba? Yung hihingi ng ganong kataas na value na money. Alam naman nila na marami silang fans, di ba? Now, kung wala kang fans, as bigla ka magaganon, wala ka pang bilang, delusional ka, di ba? Now, pwede mo pa rin gawin yun, di ba? Patigasan. Kuwari, may binibenta ka dyan damit. Presyo mo talaga 1,000. Ayaw mo mag-bend, di ba? Meron akong time na ganyan eh. Bahala kayo, take it or leave it. Pag may binibenta ako sa marketplace, ganong ginagawa ko, take it or leave it, bahala ka dyan. Pero pag kailangan ko ng pera, bababaan ko ng onte. Pero tataasan ko muna kasi alam ko nga, tatawad, di ba? So, ganun talaga eh. Labanan talaga tong reality na to ng labanan ng will. Ibig sabihin, labanan ng frame. Kaya wag mo dapat, mas maganda talaga advantage, magsolo ka muna. Deprogram mo muna yung sarili mo. Now, pag malakas ka na, tsaka ka makipag-usap sa mga tao. Magiging ganito ka confident magsalita. Kasi nag-deprogram rin ako. Yun yung tinatawag kong awakening nung 31 years old ako. Karoon ako niyan. Kasi sabi ko, tangina, naiiwan na ako sa mga katrabaho ko, nag-asi abroad na sila. Ako nga late pa ako naka-abroad, 33 ako naka-abroad, di ba? Diba? Yung nagising ako sa realidad, dun na tuloy-tuloy yung mga biyaya, di ba? Naka-abroad ako, hindi ako nababakante sa chicks, di ba? Yun yung sinasabi ko, di ba? Kaya makapansin nyo pag mga tao, pag nagising sa realidad, nagfo-focus na lang sa sarili tsaka pumera. Marami mga Gen Z ngayon na ganyan. Yung mga inuuna pumera. Kasi inisip nila by 30, travel na lang sila tsaka enjoy na lang, di ba? Yan yung dalawang side kasi yan eh. Hindi mo pwedeng kaya nga sinabi ko sa inyo ipagsabay nyo yung pambababae. Pero wag yun yung masyado mong focus kasi nga magiging hadlang pa yan, di ba? Lalo na kung makabuntis ka. Pero payo ko ngayon, dahil sa hirap ng buhay ng Pilipinas, pumaldo na lang talaga buong 20s mo. Hayaan mo na yung mga babae kasi nga may walker naman na yan, dami. Mas proponent na ako sa ganun lifestyle, malaki Durant. Kasi walang sense makipagrelasyon, di ba? Lahat naman natatapos. Hihiwalay kayo ng parents mo, kapatid mo, anak mo. So, walang saysay, di ba? Bira-bira ka na lang ng walker.
buong 20s mo maging relentless ka sa paldo. Tangina, by 25 may Camaro ka na, or 21. Ito si Mr. Hasuro, garment garment yung ano niya, yung niche niya, 'di ba? May ibig sabihin mga damit, tsaka mga sapatos, mga pantalon, ganyan, hoodie. At 21, paldo na. Pero nag-start siya 16 years old. Marami rin ang mga Gen Z ngayon na ganyan. 16 years old nag-start. Kasi plano nila by 25, paldo na. Multi-million. Hindi ko sinasabing 5 million, 10 million. Ako, barya lang yan sa mga nag-hustle ng ganyan. Yung relentless. Ang usapan dito, 100 million na. Diba? Wala akong ganyan pera, diba? So, iba na talaga labanan ngayon. Exposure sa online, SOCMED, bulto-bulto na supply, or online sugal. Basta online na talaga ang labanan talaga ngayon. Ang bilis mo magka-millions na mga tao ngayon. Ang bilis talaga. Ito yung generation na ang bilis talaga nila magka-million. Salamat sila dahil yung generation ko yung pumalye. Generation ko yung mga failure no? Tapos actually, marami talagang mga ka-generation na failure. Sila lang yung nag-share ng information na ganito. Swerte na Gen Z dahil nakuha nila yung informasyon namin, makakapag-focus sila. Kagaya ng ibang mga followers ko sa Facebook tsaka dito sa YouTube. Inuna nila yung pera. Ngayon kumikita na sila at 19, 21, kumikita ng 100,000, di ba? Kasi nga, pinupush ko nga sa inyo yung pagpapaldo. Di ba? Pinupush ko talaga yan sa inyo. Tapos i-exploit nyo yung online. Kung ano, or kahit ano ma-exploit nyo talaga. Para mo magawa yan, ano nga uli? Mag-focus ka sa sarili mo. Peace.